Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, dali ng dumulog sa banalhapag ng Panginoon. At upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Kaloob sa lupa, kapayapaan, pinupuri ka't ipinagdarama, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen. 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 Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasaang ilaw, ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkaloban mo makapagwaksi sa tanang salungat, sa ngalang Kristiyano siya itinanggap, upang iti talagang mapangandawa ng ganap sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, sinasabi ni Moises sa mga Israelita na ang kautusan ng Panginoon ay madaling sundin at unawain dahil ito ay nasa kanilang bibig at puso. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa bayan, kailangan ninyong dinggin ang tinig ng inyong Panginoong Diyos at buong puso't kaluluwang sundin ang kanyang mga utos. Ang kautosang ibinibigay ko ngayon sa inyo ay madaling sundin at unawain. Ito'y walang sa langit, kaya hindi ninyo masasabing walang aakyat doon at kukuha sa kautusan upang marinig ninyo at maisakatuparan. Niwala ito sa ibayong dagat, kaya di ninyo masasabing walang tatawid sa dagat para kunin ang kautusan at nang marinig ninyo at maisagawa. Ang kautusan ay di malayo sa inyo, nasa inyong bibig, nasa inyong puso, kaya magagawa ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. At sa ganang akin, ako'y dadalangin sa iyo, O Poon, sana'y iyong dinggin sa mga panahon na iyong ibigin. Dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Poon, sa buti mo't pag-ibig sa akin, sa aking pagtawag, ako sana'y dinggin. Sa pagkahabag mo, ako ay lingapin. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Naghihirap ako't mahapdi ang sugat. O Diyos, itayo mo, ako ay iligtas. Pupurihin ng Diyos, aking aawitan, dadakilain ko't pasasalamatan. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Kung makita ito ninyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Ang lungsod ng Siyon, kanyang iniligtas, bayang nasa Huday muling itatatag. Magmamana nito'y yaong lahi nila, may pag-ibig sa Diyos, ang dooy titira. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pablo na si Kristo ang larawan ng Diyos. Nananatili sa Kanya ang kalikasan ng Ama at sa pamamagitan niya, nagkasundo ang Diyos at ang tao. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga nagahari at namamahala, mga namumuno na may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya.
Siya'y una sa lahat, at sa Kanya nakasalalay ang kayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli, upang siya'y maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasiya ng Diyos ang Kanyang kaligtasan, ay manatili rin sa anak, at inibig niya ang sandaigdigan ay makapagkasundo sa Kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo ang Diyos at ang lahat ng likha sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, itinuturo ni Jesus sa pamamagitan ng talinhaga ng mabuting Samaritano na hindi mahirap hanapin ang kapwa dahil siya ang sinumang mangangailangan ng ating tulong. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, anong dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano nakasulat sa kautusan, ano nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip, at ibigin mo yung kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang tao naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataon dumaan doon isang saserdote at pagkakita sa tao nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy sa kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tinignan lamang niya ito at nagpatuloy sa kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritano na naglalakbay na naparaan doon. Nakita niyang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat ito at tinalian. Sakay sinakay sa ang tao sa kanyang sinasakyang hayop, dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumuko siya ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka at gayon din ang gawin mo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ilang taon na ba ang ating nilampasan? Ilang taon na ba ang ating iniwasan? Sa isang crossing ay merong isang ina na patawid. Hinihintay niya na mag-green yung ilaw para makatabi siya.
Ngayon, doon sa kabilang side ng crossing ay merong isang babae. Napansin niya ito at napansin po niya umiiyak yung babae. Umiiyak. Napansin niya kaagad iyon. Ngayon, habang hinihintay nila pareho na makatawid, ay nagtagpo ang kanilang mga paningin. Nung pagtatagpo ng paningin nila, yung babae, yung matanda, ay napansin niya talaga na parang may dinadalang napakabigat itong dalagang ito. Samantala yung dalaga, na magtagpo yung kanilang paningin, ay kaagad-agad na iniwas ito. Ngayon, dumating na nag-green na yung ilaw, kaya tumawid na sila. Nung tumatawid po, magkakasalubong sila sa gitna. Yung dalaga, pilit na yumuyuko, iniiwas na makatingin sa makakasalubong niya. Yung matandang babae, napansin ito, parang nag-sink in sa kanya yung mother instinct niya na gusto niyang lapitan, kamustahin yung dalaga. Pero nakayuko lang itong naglalakad hanggang sa nagkasalubong sila, walang batian, hanggang sa makatawid. Noong gabi, yung nanay, hindi mapakali. Hindi siya mapakali. Kasi nanghihinayang siya. Bakit daw hindi niya kinamusta kahit yung pagkakataong magkasalubong sila dun sa crossing yung babae? Bakit hindi niya kinamusta? Bakit hindi niya sinabi na meron ba akong may tutulong sa iyo? Mari siya kasing i-reject. Pero sabi niya, so what? Kung i-reject niya ako, baka isipin ay nangingialam siya. Pero so what? Kung yun ang kanyang sabihin ng dalaga. Kasi naisip niya, sandaling panahon lang yon na maaring tanungin niya yung babae, yung dalaga, sa pagtatagpong iyon. Pero sandaling iyon, pinalampas niya. Yung sandaling iyon, pwede niya tanungin, meron ba kayo may tutulong? At least yung dalaga, ibang maranasan, maramdaman na merong nag-aalala sa kanya. Merong nag-aalala sa kanya. Mga kapatid, ngayong ikalabing limang linggo sa karaniwang panahon, pamilyar po tayo dito sa mabuting balita, ititungkol sa mabuting Samaritano. Yung tanong ng eskriba kay Jesus, kung ano pinakamahalagang utos, sinagot din niya. Ngayon, ang tanong naman niya kaagad ay, sino man ang aking kapwa? Bakit ito na naging tanong ng eskriba? Kasi sa mga Hudyo, at tinuturing ng nilang kapwa ay ang kapwa Hudyo nila. Yun lang. Yun lang tinuturing nilang kapwa. Yung kapwa Hudyo nila. Kapag hindi ka Hudyo, pagano ka, hentil, hindi ka na ituturing na kanilang kapwa. Kaya yung dahilan kung bakit nagtanong yung eskriba na sino naman ang aking kapwa, at sumagot si Jesus sa pamamagitan ng isang parang talinhaga. Pero alam nyo, itong daan patungo sa Jericho mula sa Jerusalem, totoo po itong lugar. Yung lugar na yon ay iniiwasan talaga ng mga tao. Kasi nga, mayroong malalaking bato. Doon sa malalaking batong iyon, ay madalas may mga nagtatagong mga tulisan. At madalas nga ay mayroong mga nangaharang doon. Kaya totoo yung lugar po iyon. Kaya nung 171 AD, may mga tala na may mga tao naglalakbay na ang tawag dito, kumukuha ng mga tao para proteksyonan sila, bantayan sila habang sila tumatawid po dun sa lugar na iyon. Ngayon, dun sa kwento ni Jesus, tatlo ang nagdaan. Isang saserdote o pari, isang levita at isang Samaritano. Yung dalawa,
yung dalawang naunang nakakita doon sa lalaki nakandusay, nakita lang ito, pero hindi nila ito pinansin. Kumbaga nilampasan, nakita nila ito, siguro sa di kalayuan, nakita na kagad nila, doon papalapit, may dugo, nakahandusay, inisip nila patay, iniwasan nila. Anong dahilan? Sila'y marahil patungo sa templo. At kapag ang isang Hudyo humawak sa isang bangkay, marurumihan siya. Lalo tigit ko ikaw isang pari, isang saserdote. Kapag gano'n, hindi ka pwedeng gumanap sa iyong gampanin dahil kinakailangan mo dumaan sa ritual ng paglilinis. At gano'n din siguro yung Levita, gano'n din ang nasa isip. Sa huli, sino yung huminto? Sino tumingin? Isang Samaritano na tinulungan itong lalaking, itong nakahandusay sa lansangan, dinala sa bahay panuluyan, inalagaan, binayaran yung may-ari at ang sabi ay, pakialagaan mo siya at kung meron mang kulang diyan, ay babayaran ko sa aking pagbabalik. Babayaran ko sa aking pagbabalik. Doon kinukwento ito ni Jesus, marahil, nagulat ang mga tagapakinig niya. Bakit? Kasi ang bida, yung Samaritano. At ang Hudyo at Samaritano, magkaaway po iyan. Magkaaway ho yung dalawang lahing iyan. Yung mga Samaritano, hindi pwede pumunta sa kanilang templo, hindi po pwedeng pakinggan yung kanilang mga patotoo. Ganun yung history ng ugnayan ng dalawa. Kaya yung bida ito, anong dahilan kung bakit ito yung pinunto ni Jesus dun sa kung sinong aking kapwa? Dahil sa ipunto na love knows no boundaries. Love knows no boundaries. Bagamat may mga tinutupad na kautusan, itong mga Hudyo, itong Samaritanong ito, wala. Tinulungan niya ito. Nakita, huminto, inalagaan, inaruga. Dahil para sa kanya, ang malaga ay matulungan ito. Dahil malaga sa kanya, may pagmamahal sa kanyang puso. Hindi ba ito sinabi sa ating unang pagbasa sa Aklat ng Deuteronomio, ng batas ng Diyos ay hindi malayo sa atin sapagkat nasa bibig, nasa isip, nasa puso ng bawat isa sa atin. Mga kapatid, balikan natin yung kwento kanina. Tukol dun sa ina, yung matandang babae at yung dalaga. Ano yung malaking panghinayang niya? Kasi, totoo, sandali lang yung pagtatanong niya kung tinanong niya ito. May maitutulong ba ako? Meron ba akong magagawa? Pero hindi niya ito natanong. Hindi niya ito nagawa. Kaya nandun yung panghinayang niya na pinalampas siya yung pagkakataong yaon. Mga kapatid, tanong ko kanina, ilang tao na ba ang ating nilampasan? Ilang tao na ba ang ating iniwasan na mga nangailangan? Maraming tao lalapit sa atin. Hingi ng tulong, merong mga suki na tayo sa ganyan. Kaya minsan, andun parati yung tukso na pag may hinahanap tayo, anak, sabihin mo, wala ako. Anak, sabihin mo, wala ako. Kaya niya parating yung linyahan natin. Pero ito, hindi man ho natin kayang tugunin ang lahat ng pangailangan ng tao na lumalapit sa atin. Hindi ho natin kayang tugunin lahat yan. Yung mga humingi ng tulong, hindi natin kayang tugunin lahat yan. Pero ang malaga, meron tayong ginawa. Malit man ito o hindi, ang mahalaga, meron tayong ginawa. Hindi natin pinalampas, hindi natin iniwasan ang taong lumalapit sa atin at humihingi ng tulong. Kung sinong kapwa, ang bawat isa sa atin,
ang basa sa atin. Kung may lumapit, tanungin natin, ano pa bang pwede natin gawin? Hindi man natin matugunan lahat ang kanyang pangailangan. Pero ang mahalaga, meron tayong ginawa. At naramdaman niya na hindi siya nag-iisa, na merong handang tumulong, may kapagkapwa sa kanya. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos sa totoo, buhat sa Diyos sa totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaysa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao, dahil sa ating kaligtasan, siya ginawag mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Biret naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at nilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at tumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak, sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Maging sa ngayon, maraming tao nag-aabang sa daan na nangangailangan ng mga salita na kapagpapagaan ng kalooban o naghihintay ng kamay na handang dumamay. Manalangin tayo sa Amang nasa langit upang maipadama natin ang ating pagmamahal sa konkretong paraan kaysa sa magandang salita lamang. Ating isamo, Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang simbahan sa kanyang mga pastol sa pangunguna ni Papa Leon, naway magpakita ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang mga naglilingkod sa mga dukha, naway hindi manghina ang loob o mawalan ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang bawat taong nakakasalamuha natin, naway pakitaan natin ng kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang mga nalulumbay at mga may karamdaman sa ating lipunan, naway wag nating baliwalain o lampasan lamang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang mga yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang kahariang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang itong pasasalamat na ayos sa Celing Tolentino at pamilya, John at Dang Santiago at pamilya, Gary Laderas, Marlon at Cecil Aguilar, Vic at Lot de Luna at pamilya, Jayan Louis, Justin Liam, Jean Liu Calimon, Stephanie Flores, Maricar Santiago at pamilya, Arnold at Divine Tolentino. Para sa natatayang kahilingan ni na Josephine Bardos, Al Joseph Javier, Alfonso Alan Santos, Alan Mark Tacorda, Ezekiel Arcega, Odilon Kalimnim, para sa nagdiriwan ng kanilang karawan, si Marian de la Cruz. Patuloy nating dalangin ang pagbuti ng kalusugan ni Apolinar at Ligaya Katalig,
Jaya Lopez, Edilberto Salamat, Tony Cruz, Edita de Guzman. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Valentina, Orlando, Alexis, Vladimir, Federico, Elvira, Elisa, Florencio, Jocelina, Yolando, Mamerto, Jorish, John Michael, Ernesto Sr., Catalina, Epifania, Ricardo Sr., Marcelino, Leo, Marco, Edward, Lourdes, John Martin, Florencia at Leonido. Ating dulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming mahalin at paglingkuran ng aming kapwa at tanggapin ang iyong mahal na anak na nabubuhay at naghahari magpakilanman. Amen. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayin mo ang mga alay na iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Siya naging kapwa naming maasan upang may mangunang umako sa paninagutan dahil hangad mo magbagong kinamias ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya'y nanaig, ang nakamatay kanyang nalupi, kaya siyang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Panginoong Diyos,
dakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagan at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bagot pala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkahitinungin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklos sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbahan laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa di Leon na aming Papa at ideni sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawan namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Medias sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilios lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan na iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Darito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsala mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas
naming pinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabuti at mapagmahal na Diyos sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialin na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayo at maging kapwa sa bawat isa. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.